ay pinamagatan natin walking in wisdom, speaking with grace. No, walking in wisdom, speaking with grace. Ang mensahe po ng Diyos ay kinuha sa Colossians chapter 4 verses 5 to 6. Babasahin ko po sa English, binabasa ko sa English kasi mas malapit po siya, medyo malayo sa Tagalog. Sabi po, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Sa Tagalog po, maging matalino kayo sa pagkikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pagkikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Ang dalawang talatang ito na ating pong binasa ay hindi lamang po pumapatungkol sa social relationship o yung pakikipag-ugnayan natin mga mananampalataya sa mga tao. Ang tema po ng ating 21 days of prayer ay patungkol sa evangelism. So ang talatang ito na isinulat ni Pablo ay pumapatungkol sa evangelism o kung paano tayo makaabot ng marami pang kaluluwa para kay Kristo. Itinuturo po sa atin ni Pablo kung paano tayo magiging effective sa pag-abot sa mga outsiders, sabi sa English, sa mga unbelievers. Para po lubos natin maunawaan ito, tignan po natin bakit ito yung sinulat ni Pablo. Hindi po si Pablo ang nagpasimula ng iglesia sa Colosas. Si Epapras na ang nagdala ng mabuting balita sa mga taga-Colosas. At dahil siya po ang nangunguna sa iglesia doon, nagbigay siya ng magandang ulat kay Pablo na nung panahon na yon ay nasa bilangguan sa Roma. No? Nagbigay siya ng mga ulat patungkol sa mga mananampalataya doon. Sabi niya, ang mga mananampalataya dito sa Colossae o sa Colosas ay malalim sa kanilang pananampalataya. Iniibig nila ang Diyos. Sila po ay namumuhay ng may katapatan at pag-ibig sa Diyos. Kaya lang may problema, sabi ni Epapras. Kaya lang po may problema. Kumakalat ang mga maling katuruan na itinakalat ng mga huwad na tagapagturo. Na bagamat ang mga mananampalataya ay lumalago sa kanilang pananampalataya, pero kasabay nito, ang mga nagtuturo ng maling katuruan ay gumagawa rin. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 8, sabi po, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Mga maling katuruan na kumakalat. Ang mga tao ay bilib na bilib sa mga walang kabuluhang karunungan. Ang mga tao, sabi nila, para makaabot, para maging kalugod-lugod sa Diyos, sabi na, kailangan sundin ang batas ng mga Hudyo. Kailangan magpatuli kahit na mga Hentil. Kailangan may pagtutuli. Bawal ang pagkain na ito. Bawal ito. Bawal magtrabaho sa araw ng Sabado. Huwag hawakan ito. Huwag gagawin yan. Huwag makipag-usap sa mga Hentil. Ang daming bawal. Kailangan sundin ang batas ng mga Hudyo. At sinasaktan nila o pinaghihirapan ang kanilang katawan upang makaabot sa mataas na espiritualidad. Kailangan hampasin ang likod nila kapag Holy Week dito po sa panahon natin. Kailangan may sakripisyo. Lumuhod ka magmula sa pintuan na simbahan na nakaluhod ka hanggang
hanggang sa altar upang maging kaibig-ibig ka sa Diyos. At isa pa, sumasamba sila, sinasamba nila at humihingi sila ng proteksyon sa mga anghel. Just imagine, hihingi ng tulong sa mga anghel, hindi sa Diyos. These false teachings denied Christ's supremacy. Ang paniniwala at pagsunod sa mga maling katuruan nito ay paglapastanan sa kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo. Binaba nila, bumaba ang tingin ng mga tao sa kapangyarihan ng Panginoon. Biro mo na wala sa eksena ang ating Panginoon, nawalan ng kabuluhan ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nakakalungkot man po, pero tanggapin po natin, magpahanggang ngayon ay siya pa rin ginagawa ng mga tao sa ating paligid magpahanggang ngayon. Sana po tayong mananampalataya na nakaalam na ng katotohanan ay hindi gumagawa ng bagay na ito. Idinipensa ni Pablo ang kataasan at kapangyarihan sa lahat ng Diyos. As sinabi po sa Colossians chapter 1:15 to 16, sabi ni Pablo, dinipensa niya ang Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sinasabi niya ito sa mga taga-Colosas, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, kaya pala, sinabi ni Pablo, kinakailangan may tama ang mga tao nito. Kinakailangan ipahayag at ituro ang purong katotohanan. Kailangan makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Siguro, nagtanong si Epapras kay Pablo, paano po namin may papahayag at katotohanan sa mga taong ito? Paano po namin may babahagi ang salita ng Diyos? Paano po magagamit ang aming bibig, ang aming mga buhay upang ang mga taong ito ay makakilala sa tunay na Diyos? Kaya po nasulat ang talatang ito, ang 2 talatang ito na ating binasa. Nagbigay ng 4 na palatuntunan, alituntunin si Pablo kung paano tayo magpapahayag na salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Minsan po hindi natin alam, o minsan alam natin pero hindi natin ginagawa. Ano po sinabi ni Pablo? Ano ang itinuro niya? Una, sabi niya, kukunin ko po sa English version, ang sabi niya, walk in wisdom toward outsiders. Walk in wisdom toward outsiders. Sa Tagalog po, medyo malayo ng konti. Sabi niya, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Bagamat maganda rin po siya. Mga kapatid ko, ano ang ibig sabihin ng walking in wisdom? Anong ibig sabihin ni Pablo? Na sabi niya, walk in wisdom toward unbelievers. Ito pong sinasabi ni Pablo ito po ay godly wisdom. Karunungan. Iba po ang kaalaman, knowledge, sa wisdom. Knowledge, kaalaman. Alam mo ang isang bagay. Ito ang utos ng Diyos. Ito ang dapat. Pero magiging karunungan ito kung ina-apply natin sa ating mga buhay. Kung ginagawa natin, kung ano ang alam nating tama, iyan po ay karunungan. Ang sinasabi po dito ay godly wisdom. Ito ay karunungan na nakatutok o nakasentro sa Panginoong Jesucristo. To walk in wisdom ay hindi ibig sabihin na matalino ka sa eskwelahan, nagtatap ka. No? Ano man usapin, ito man ay math, ito man ay science, ito man ay physics. Alam mo, sagutin, iniisip mo, yun ang sinasabi na wisdom? Hindi po. Ibig sabihin ng godly wisdom, ibig sabihin ay ang karakter mo.
Diyos na karakter mo, ugali mo, pagkatao mo, lifestyle mo ay nakaayon, no, sa kalooban ng Diyos. Sa lahat, ibig ko sabihin, sa lahat ng sandali ng ating buhay, sa salita, sa gawa, ay nakikita si Kristo sa ating mga buhay. That is godly wisdom. Na nabubuhay ka sa mundong ito, na iniingatan mo ang iyong salita, ang iyong gawa, ang paraan ng iyong pamumuhay. Kailangan sa mga bagay na ito ay nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Hindi lamang ito panlabas na ugali. Hindi kunwaring ugali. Hindi pan-display lang na ugali. O hindi panapanahon lang. O depende sa mood natin. Mamumuhay tayo ng may kabanalan. Depende sa mood natin. Mga kapatid, ang godly wisdom na sinasabi dito, hindi ito kaplastikan. May nakakakita man o wala, namumuhay tayo ng may katwiran at may kabanalan. Yan po ang godly wisdom. So, kasi nagagawa natin yon, hindi na tayo nahihirapan na gawin ito. Kasi mahal natin si Kristo. So, dahil mahal natin ang Panginoon, iyan na tayo. Iyan na ang buhay natin. Iyan na yung lifestyle natin. Na hindi natin nakikisuran ng mga hindi mananampalataya ang ating mga buhay. Na imbes na makakilala sila sa Diyos, na dapat makita ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay, wala silang nakikitang kabanalan sa ating mga buhay. Nakikita nila, no? Sana nakikita nila na ang ating mga ipinapangaral, ang ating mga ipinapahayag, ang ating mga sinasabi ay nakikita at lumalapat sa buhay natin. Na kung ano man ang sinasabi natin, maniniwala ang tao kasi kilala nila tayo. Nakikita ang paraan ng ating mga buhay. Hindi yung maingay ka lang, salita ng salita, salita ng salita, nagpapahayag na salita ng Diyos, pero wala sa gawa. Hindi nakikita sa buhay. Magaling mangaral, pero wala. Hindi lumalapat sa buhay. Para itong lalagyan ng bigas, sabi ko kanina umaga, detang tukong, no, yung balde na lata. Yun po yung lalagyan ng bigas noon, lata. Ngayon na lang po yung mga rice dispenser. Yung lata daw na kapag hinampas mo ng malakas ang lata. Kapag tumunog ng malakas, bang! Walang laman. Walang laman. Pero kapag hinampas mo, walang tunog, may laman. Sana po tayong mananampalataya. Hindi lang po tayong maingay, pero sa katotohanan, wala naman. Sana po tayong mananampalataya. No? May laman, mayroong dating, no? May kulay ang ating mga buhay. Kasi namumuhay tayo ng may kabanalan. Mga kapatid ko, ang mga hindi mananampalataya ay nakatingin sa atin. Ang Bible ng mga unbelievers o yung mga hindi mananampalataya ay tayo. Kunwari lang sila, nagkukunwari lang sila, na ayaw nila sa ating buhay bilang mananampalataya, pero sa katotohanan, pinakikinggan nila tayo, pinagmamasdan nila tayo, binabasa nila tayo, tinitignan ang bawat galaw natin. Dapat, mga kapatid ko, ay makita ang epekto ng Biblia sa atin. Amen po ba? Amen. Na alam mo ang lahat ng mga passages in the Bible, alam mo lahat ng mga talata, sana hindi sapat ang kaalaman na yon. Sana nakikita yon sa ating mga buhay. Tayo ang open Bible. Kaya kapag nagsishare tayo o nangangaral ng salita ng Diyos, hindi na tayo nahihirapan. Nakikinig na sila. Naniniwala sila. Kasi nakikita nila
ang ating buhay. Nakikita ang epekto ng Biblia sa ating mga buhay. Just imagine, yung dating mga buhay natin, alam nila. Tapos bigla na sinabi mo na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ngayon, hindi ka na sinungaling. Hindi ka na babayero. No? Wala po akong kilalang babayero dito. Oh, ba't kayo tumatawa? Wala nang babayerong Kristiyano. Wala rin lalakero. Hindi na mandaraya. Hindi na tamar. Hindi na magnanakaw. Hindi na nangungupit. Hindi na napupuno ang shelf sa bahay nila na ang laman ay yung mga tinda sa kanilang pinagtatatrabahuhan. Sabi nila, bakit hindi na siya balasubas? Bakit ang bilis niya magbayad ng utang ngayon? No? Bakit hindi na siya nagmumura? Bakit hindi na siya bastos? Bakit hindi na siya maramot? No? Kaya dahil nakikita nila ang buhay natin ito, nakikinig na sila sa atin. Ngunit, kung ang buhay natin ay kinatitisuran, sasabihin nila, no way. Huwag na lang. Sa inyo na ang relihiyon nyo. Dito na lang kami. Nabuhay kaming Katoliko, mamamatay kaming Katoliko. Why? Kasi hindi nakikita, hindi lumalapat yung sinasabi natin na pagpapahayag natin sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya pala sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Yan ang mga paalala ni Pablo. Gusto natin makaabot, magdala ng kaluluwa para kay Kristo? Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mabuhay kayong katulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Kay Santiago, kay James, ano po ang walking in wisdom para sa kanya? Sa aklat ng Santiago, James chapter 3, 13 to 15, ay ganito po ang pagkakasabi. Sabi po, sino sa inyo, sabi ni Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? And take note, ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapagpakumbabaan at karunungan. Demonstrate it. Sinasabi mo may karunungan ka, ipakita mo sa iyong mga gawa. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Tapos sasabi niya, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Di po ako nagmumura. Yan po yun ayun po sinasabi ng Biblia. Makalaman at mula sa demonyo. Sa English po, it is not the wisdom that comes down from above. That is earthly, unspiritual, and demonic. Makademonyo ang karunungan na sinasabi ng mundo. Meron palang karunungan galing sa langit. Ang karunungan galing sa demonyo. It is demonic. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, tinignan ko po yung NLT version. Sorry po, English ito. Sabi niya, whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Tayo po ang nagre-represent sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, ang tanong sa gabi nito, sino ang kinakatawan mo? Sino ang dinadala mo? Sino ang re-represent mo? Ang Diyos ba o ang demonyo? Sino ang nakikita sa iyong buhay? Ang demonyo o ang Diyos? Yan po ang mga katanungan na sana po ay pagbulay-bulayan natin. Sino ang nakikita ng tao sa atin? Ang Diyos o ang demonyo? My dear friends, make no mistake.
People are watching. Nagmamasid ang tao sa atin. Nagmamasid ang mundo sa atin. Pinagmamasdan nila kung paano tayo magsalita. Pinagmamasdan nila paano tayo kumilos. Pinagmamasdan ng mga Kristiyano sa kanilang mga trabaho, sa palaruan, sa pila, sa mga mall, sa ating mga magdadrive. Tinitignan nila tayo, nagmamasid sila tayo. Kapag nagdadrive tayo, tapos bigla tayong kinat. Ano kaya lalabas sa bibig natin? Sabi nila, para daw makilala mo kung sino ka. Yung katabi mo, makilala ka kung sino ka kapag nagdadrive ka. Pag nagdadrive ka, ang naririnig sa'yo ay puto ko chinta. Kinat na ka, hay! Puto ko chinta. Mga kapatid ko, matakot tayo. Nakatingin ang tao sa atin. Pinagmamasdan tayo ng ating mga empleyado, ng inyong mga manggagawa, ng inyong mga kaibigan, ng inyong pamilya. Minsan ang mananampalataya ay ang nanay pa lang, hindi pa ang tatay, o yung ibang pamilya ay hindi pa. Nagmamasid sila sa ating mga kapatid ko. Ang kasambahay natin sa bahay, anong nakikita sa inyong buhay? Anong nakikita ng kasambahay ninyo sa bahay? Ninyo, kasi kami po wala. Ako po, mamiki, maduto, mama. So, akungan. So, pinagmamasdan tayo ng ating mga kapit bahay, ng ating mga anak. At yung mga barkada natin dati, yung mga kainuman, yung mga kasugalan, mga kapatid ko, ayaw lang nila sumama sa atin, pero nagmamasid ang mga yan. Ilan na po ba ang na-born again? Dahil nakita nila ang malaking pagbabago sa ating mga buhay. Minsan o madalas, hindi man tayo magsalita patungkol sa kaligtasan na tinanggap natin. Pero dahil nakikita nila ang pagbabago sa ating mga buhay, nagtataka sila, nagtatanong sila, ano ang meron sa Kanya? At magnanais sila na makilala din ang nakilala mo sa iyong buhay kung bakit ka nagbago. Hallelujah! Pangalawa na payo ni Pablo, making the most of every opportunity. Making the best use of the time. Tatlong wika, Greek words, ang ginamit dito. Una, iyon, a long period of time. Another, chronos, na nanggaling sa word na chronology or a succession of minutes. O kairos, a period of opportunity. Pagkakataon. Ang ginamit na Greek word sa talatang ito na sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay chronos, a period of opportunity. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon, sabi ni Pablo, huwag sayangin, huwag palampasin ang pagkakataon na yan. Kaya pala sinabi sa English version, make the most of every opportunity. NIV version. Sa Amplified version, ang sabi niya, make the most of every opportunity. Ano po yung hindi natin dapat sayangin? Ano po yung dapat natin na huwag palampasin na pagkakataon? Ang sabi po ni Martha King, making use of every favorable moment to further God's kingdom and win others. Make the most of every opportunity in order to share the gospel effectively to unbelievers. Kailangan po huwag tayong magpalampas, huwag sayangin ang panahon, huwag sayangin ang pagkakataon. Kapag may chance, buksan mo, bibig mo, ipahayag ang salita ng Diyos kasabay ng ating mga ugali, ang ating mga buhay na may kabanalan at may katuwiran. Bakit sinasabi ni Pablo ito, making the best use of the time? Una, time is short. My dear friends, maikli na ang buhay. Ako po, binibilangan ko na ang buhay ko. Parang kailan lang 18 lang ako. Ngayon, 63 na.
Hindi ako makapaniwala. Ang layo. Kailan lang? Bata pa ako. Di ko nadudugtungan. So, sa pamamagitan man ng aksidente o sakit, tayong lahat ay mamamatay. Hindi ko po kayo tinatakot. Lahat po tayo ay mamamatay. Kristiyano o hindi Kristiyano, tayong lahat ay mamamatay. Lahat tayo ay haharap sa banal na harapan ng Diyos. No? Magmadali, samantalahin natin ng bawat pagkakataon. Kailangan po ipahayag ang salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng kahabagan sa ating mga puso para sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang mga buhay. Mga kapatid ko, malapit na, maikli na ang panahon. Haharap sila sa Diyos, hahatulan sila ng Diyos, kaparusahan, kapahamakan ang haharapin nila. Paano? Eh kung ang haharap na yon, ang mapapahamak na yon na walang Kristo sa kanilang buhay ay iyong mahal sa buhay. Paano? Mahabag po tayo. Mahabag po tayo sa kanila. Madali, samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Maging tayong mga Kristiyano. Alam po nating lahat, haharap at magsusulit tayong lahat sa Diyos. Anong mukhang ihaharap natin sa Kanya? Sumunod ba tayo sa Kanyang utos? Ibinahagi ba natin ang magandang balita ng kaligtasan sa mga taong hindi pa mananampalataya? Ang utos ng Diyos, sumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ginagawa po ba natin? Naging maayos ba ang patutuo mo sa iyong buhay? O simpleng katanungan, naging kapaki-pakinabang ba ang buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo? Nakapagbigay ba ito ng kalwalatian? Nagamit ba sa kanyang kalwalatian ang ating mga bibig? Ang mga kamay? Nagamit ba sa kanyang kapurihan ang ating mga paa? Saan nagpupunta ang ating mga paa? Ang puso tumitibok ba? Nakahabagan para sa kanila? Ang ating mga ang ating mga salapi, ang ating mga pera, ito po ba ay nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos? O sinasabi mo, akin lang to, akin lang to, bagamat may pangangailangan na pag-abot ng maraming kaluluwa para kay Kristo. Ang lakas ng tinatamasa mo ngayon, mga kapatid ko, huwag sayangin. Make the most of every opportunity. Bakit? Another reason, because the Lord is at hand. Una, maiksi na yung panahon. Pangalawa, malapit na dumating ang Panginoong Hesukristo. Magmadali, samantalahin natin ang pagkakataon. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 5, ipakita ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa Romans chapter 13, verse 11, gawin ninyo ito, yamang alam ninyo kung anong panahon na. Aba, anong panahon na? Panahon na upang gumising mula sa pagkakahimbing, sapagkat ang kaligtasan natin ay mas malapit ngayon kaysa noong unang tayong sumampalataya. Gumising na sa pagkakahimbing. Tapusin na po natin ang pagtulog. Tapusin na po natin ang pagbadjing-badjing, yung pagbubulag-bulagan at pagbinibinihan. Tapusin na po yan. Kumilos na tayo. Sabi nga po ni Pastor Jeff nang siya'y mangaral, walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyanong tamad. Lahat po tayo ay inaasahan ng Diyos na kumilos. Una, dahil ito ay mandato at dahil sinasabi natin na iniibig natin ang Diyos, gumising na sa pagkakahimbing. Panahon na upang tayo ay kumilos na. Pangatlo, ang sabi na itinuro ni Pablo, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.
Sa Tagalog po, sabi niya, ipamuhay, sabi niya, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Sikapin ninyo, sabi niya, na laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa mga hindi mananampalataya. Whenever we say graciousness, sabi po kasi, sabi niya, let your speech always be gracious. Pag sinabi po natin gracious or graciousness, this is the quality of being kind, polite, generous, compassionate, merciful, lalo na especially to somebody of a lower social position. Mga kapatid ko, ang taong gracious, masarap kausap. Hindi ka mapapastusan sa kanila. Hindi ka mayayabangan sa kanila. Mahinahon silang magsalita. Masayahin silang magsalita. Mabait sila. Magaan silang kausap. Na kapag nagsishare ka, wow, no? Alam mo, kahit na bastusin tayo, yung taong gracious, kahit binastos, kahit ipinahiya, ang kadagad, nagpapatawad, umuunawa, umaabot. No? Yan po yung taong gracious. Hindi po nagre-retaliate, hindi po naghihiganti. No? Pag sinabi niya nga, bastos ka, pero tayo okay lang. Huwag po natin sabihan na bastos ka din. Bastos ka, bastos ka. Sasagot ka, bastos, bastos, bastos. Dadagdagan mo yun sa'yo. Hindi po ganyan ang mga mananampalataya. Meron po tayong pag-ibig. Meron tayong genuine concern sa kanila. Amen po ba? Amen. Kami po mga church planters, hindi lang isa, dalawa, 3 beses naranasan namin ang bastusin ng mga taong inaabot natin. Kapag sinigawan ka, sigawan mo din. Sabihin mo, I love you. I love you. I love you, kapatid. Anak, isa pong payo. We must avoid heated arguments. Ang mga mainit na pagkikipagtalo, yung pagkikipagdebate, hindi po ito makakatulong. No? Lalo lang tayong mahihirapan o magiging imposible upang maabot ang taong ito na binabahaginan natin na salita ng Diyos. Sa una pa lang, alam mo bakit mo kinakausap ang taong ito. Gusto mo na makakilala siya sa Diyos. Pero yung strategy mo, pinakikita mo na matalino ka, nakikipagdebate ka. Remember, our goal is to win a soul and not to win an argument. Hindi para manalo tayo sa debate. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 23, sabi po, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Alam po natin yan. Sa verse 24, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pagkikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. Okay, nanalo ka sa debate. Okay, naipanalo mo ang stand mo. Okay, naipakita mo na mas magaling ka sa kanya. Ang tanong, kumusta ang taong ito na dinadala mo kay Kristo? Hindi kaya nayabangan lang siya sa'yo? Hindi kaya lalong tumigas sa kanyang puso? Na lalong hindi siya tutugon sa sinasabi mo na kailangan niya si Kristo? Mga kapatid ko, walang Kristiyanong tamad, walang Kristiyanong mayabang. Marunong, yes. Marunong tayong mamuhay ng may kabanalan at katwiran. Pero kayabangan, walang mayabang na Kristiyano. Another lesson na tinuturo ni Pablo, learn to be tactful. Hindi ko po mahanap sa Tagalog ang kahulugan sa Tagalog ng salitang tact, T-A-C-T. Ang
ibig po sabihin in English is skill in dealing with others. Kung tactful ka, marunong kang magsabi ng isang bagay, tamang bagay, sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang lugar. Tactful tayo, hindi tayo taklesa. Ang taklesa ay salita na salita. Hindi iniisip ang damdamin ng kanyang kausap. Hindi mo na nag-iisip kung ang kanyang sinasabi makakabuti, magiging kapaki-pakinabang, no? Ang kanyang sinasabi. Kailangan pinag-iisipan muna natin. Lahat ng bagay ay ilagay sa tamang paraan at sa tamang panahon. Halimbawa po, nagpapagupit ka sa iyong barbero. Dahil gusto mo na may pahayag ang salita ng Diyos, lalo na each one sa iglesia. Kailangan may masyaran ako na salita ng Diyos. So nakahiga ka, hindi pala nakahiga, nakaupo, nakahiga, no? At may hawak na gunting ang iyong barbero. Gusto mong bahaginan na salita ng Diyos, inumpisahan mo. Alam mo, anumang oras ay magra-rapture. Darating ang Panginoon. At kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon sa puso mo, maiiwan ka. Pupunta ka sa impyerno. May gunting na hawak ang kausap mo. Hindi ka makakasama. Hindi ka mawawala. Gusto mong mawala sa oras na yon? Mga kapatid ko, minsan wala sa lugar. Minsan hindi tamang kaparaanan. O kaya doktor ka. Tapos, hinahanda mo ang o-operahan. Nandun na siya sa operating table. Tapos, gusto mong ibahagi ang salita ng Diyos sa kanya. Sasabihin mo sa kanya, alam mo, no? Alam mo, kapag ikaw ay may Kristo sa iyong puso, payapa. Wala nang pinakapayapang puso at damdamin kundi ang na kay Kristo. Handa kang mamatay. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ano ang oras handa kang mamatay? And then tatanungin mo, handa ka bang mamatay? Handa ka bang mamatay? Makasadya eh! At ininyan tayo na titanadya na. Kung ako, ang pasyente yun, tatayo ako. Iiwan kita. Handa ka bang mamatay? Oh my dear. So, kaya sasabihin mo, kailangan tanggapin mo ang Panginoon. Sige ka, pupunta ka sa impyerno. Alam mo ba ang impyerno? Ang tirahan mo, apoy. Ang kinakain mo, apoy. Ang lahat ng hawakan mo, apoy. Sa impyerno, apoy. Ang lahat na nasa paligid. Sasabihin mo sa kanya yon, tatanggap siya ba sa Panginoon? Salamat kung matapos siya at mapilitan siyang tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, driver ka man, doktor ka man, empleyado, yes, tama po, may bahagi natin na salita ng Diyos. Pero, piliin ang tamang salita, tamang panahon, tamang lugar, at tamang paraan. Kailangan po maging thankful tayo. Minsan po kami may mga kasama ko, church planters. Huwag niyo pong gagawin to. Kapag po pagdating namin sa isang lugar, i-deploy ko yung mga kasama ko, dalawa, doon dalawa. So yung dalawa, kapag po may joint fellowship kami, merong mag-ina na gustong-gusto talaga, naramdaman ko na gustong-gusto nilang pakilala ang Panginoon. Nararanasan na nila ang kagalakan ng umaawit at na kay Kristo. Pero isang araw na wala sila. So tinanong ko ang kapatid, alamin mo bakit wala sila? Alam niyo ang dahilan? Nagpa-Bible study daw itong mga kasama ko. So ipinakita ang lesson pag-ibig ni Kristo. Tapos na yung gawain. Paglabas na mga kasama ko, nakita nila yung mga pangit na rebulto. Yung mga mahigitim, no? Yung mga rebulto. Siguro, gustong-gustong mapahagi sa salita ng Diyos ng kasama ko. Halika kayo dito. Gusto niyo bang maranasan ang pagpapala ng Diyos? Siyempre, opo.
Alisin ninyo, mga rebultong ito, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Walang pagpapala kapag hindi nyo inalis yan. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Alisin nyo yan. Susunod na Biyernes, nakalock na ang bahay. Hindi na welcome. Hindi namin na-win ang mga tao. Huwag po natin pakialaman muna ang mga bagay na yan. Hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang mangusap sa kanila. Huwag po natin pakialaman yung brown na suot-suot nila na sinulit ang anong tawag doon? Ulan. Basta. Alisin mo yan. Ano yan? Ginagawa mo? Alisin mo yan. Huwag po. Minsan po mali ang paraan natin. Imbis na lumambot ang kanilang mga puso, lalong tumitigas ang kanilang mga puso at ayaw na nilang tanggapin ang ating ipinapahayag. At pangapat, season your conversation with salt. Sikaping mawili sila. Just imagine that. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Ang isang gamit ng asin ay pampalasa ng pagkain. Dapat daw ang pakikipag-usap natin sa mga hindi mananampalataya ay interesting. Hindi boring. Hindi boring na natitak na mo sa biyanatok ng nangamakuna kayo. Kailangan manalangin tayo kung paano natin may papahayag na maayos sa salita ng Diyos. Ang another use of salt ay preservative. Kapag nagsasalita tayo, hindi palaging bulok dapat ang dating ng mensahe. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pag-uusap nyo ay yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang mapakinabangan ng makaririnig. Mga pag-uusap at pakikipag-usap natin sa mga hindi mananampalataya, maging seryoso po tayo. Huwag haluan ng chismis. Huwag haluan ng paninira. Sino man na sinisiraan, ito man ay politiko o sino man, huwag na pong pag-usapan ang mga bagay na yon. Pag-uusap natin, dapat walang kalokohan, walang pagmumura, walang green jokes. Dapat po maayos. At mga hindi tayo dapat mayabang. Ipapakita mo sa kanila na marami kang alam sa Biblia at tatambakan mo na maraming mga Bible verses dahil gusto mong ipakita, marunong ako, leader ako sa iglesia. Kapatid, kung ganyan tayo, wala tayong ipinagkaiba doon sa isang mangangaral na ang galing-galing sa Biblia. Na kapag nangangaral siya, basa. Sabi niya, basa. Babasahin naman, pero nagmumura. Pero naninira ng ibang sekta. Ngayon ay patay na. No? Another gamit po ng salt, kapag kumakain tayo ng asin, mauuhaw ka. Mga kapatid ko, sana sa ating pagpapahayag na salita ng Diyos, panabigan nila ang huli natin pagbisita. Natatanungin pa kanila, ang sarap mo kausap, damang-dama nila ang pag-ibig at malasakit natin sa kanila. No? Magtatanong pa yan, sana po bumalik kayo. Sana po meron pang susunod. Sana po, kailan po kayo babalik? No? Kailan po kayo babalik? Pero kapag hindi ka na in-invite, wala. Ala, Deadpool. Wala na. No? Kapag hindi ka na ulit sinabihan na bumalik. Mga kapatid ko, bilang panghuli, maging matalino tayo, sabi ni Pablo. Maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa atin at pag-aralang mabuti kung paano natin tutugunin ang bawat isa. Kailangan po maging maayos from the heart ang ginagawa natin. Hindi para ma-impress ang tao sa atin, kundi ang goal natin ay upang makakilala sila sa Panginoon, upang maagaw natin sila
sa kapahamakan. Sana po, sa lahat ng pagkakataon, i-grab po natin ito. Samantalahin natin. Wala tayong sasayangin. Share the Word of God. Umabot tayo. Sama-sama tayo. Sabay-sabay tayo. Abutin sila na walang Kristo sa kamanglang mga buhay. Kailan? Ngayon. Start na. Paglabas natin, mga pamilya natin, mga kasama natin sa bahay, yung mga kaibigan natin, yung mga kumari natin, meron na po social media. Minsan masama nakakasama, pero hindi magagamit natin para sa kapurihan ng Diyos. Magsimula na. Ipahayag natin ang salita ng Diyos upang makakilala sila sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga itinuro ni Pablo sa amin. Minsan nahihirapan po kami, Panginoon. Minsan hindi namin alam kung paano pasisimulan. Minsan iniisip namin hindi namin kaya. Yes, hindi namin kaya kung wala ang iyong patnubay. Pero sana saliksikin namin ang aming mga sarili, O Diyos. Ang mga ipinapahayag ba namin ay lumalapat sa paraan ng aming mga pamumuhay. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na walang samasayang na bawat sandali at panahon aabot kami. Ipapahayag namin ang mabuting balita. Salamat po, Diyos, sa inyo pong papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.